Galing ang New York Knicks sa kanilang pinakamalalim na playoff run mula noong taong 2000 pero hindi pa sila nakukontento roon. Pinakawalan nila si Coach Tom Thibodeau at pumirma ng ilang malalaking manlalaro. Kaya naman handa na silang sumabak muli para sa conference finals sa pag-asang makapasok sa kampeonato. Ang tanong ngayon, may sapat na ba silang puwersa para umabante pa? Para malaman natin, himayin natin ang kanilang mga pros at cons para mas makita natin ang eksaktong sitwasyon ng New York na yung season. Simulan natin sa mga positibong bagay para sa Knicks dahil para sa akin, may tatlong malalaking punto sila. Una na rito ang kanilang off-season moves. Naging agresibo sila at nagbunga ito sa pagkuha kay Malcolm Brogdon, kasabay ng pagkuha kina Gerson Yabusele at Jordan Clarkson para patibayin ang kanilang kulang na roster. Noong nakaraang taon lang, hirap na hirap ang New York na makabuo ng bench na tatagal kahit ilang minuto lang sa laro. Pero ngayon, mas marami na silang manlalaro kaysa sa bakanteng pwesto sa koponan. Kaya kailangan nilang gumawa ng mabibigat na desisyon bago pa man magsimula ang bagong season. Bukod sa mga ito, nauha rin ng Knicks si Garrison Matthews at Landry Shamet. Pero ang tanging paraan para mapanatili ang dalawang ito, kasama si Malcolm Brogdon, ay kung gagawa sila ng trade gamit ang kanilang mga batang player para magkaroon ng sapat na salary cap para sa kanila. Gayunpaman hindi ito madaling desisyon para sa koponan, pero may panahon naman sila para pag-isipan at ayusin ito. Bukod dito, marami pa silang pinapupuntang manlalaro para sa kanilang workouts, tulad ni Dennis Smith Jr., Alex Len at Trey Jemison III, habang nagpapalaro rin sila kung saan nagpakitang gilas ang dating Indiana Pacers center na si Thomas Bryant. At ito ang kailangan nating bantayang mabuti ang sitwasyon sa kanilang big man. Dahil kahit asahan nating mag-double big ang Knicks gamit sina Towns at Robinson, madalas namang ma-injure si Mitchell Robinson habang si Ariel Hukporti naman ay mabilis ma-foul trouble. Kaya kapag na-injured si Robinson, kiyak nahihina sila sa ilalim ng ring. Kaya malaking tulong kung may veterano silang maaasahan para maisalba ang kanilang laro. Ngunit muli, kailangan muna nilang magbawas ng sweldo sa koponan. Para sa akin, hindi naman kailangang magmadali sa mga desisyong ito ngayon. Hayaan muna silang mag-training camp, maglaban-laban at patunayan ang kanilang sarili. Dito natin makikita ang tunay na galing at ang laban ng yon ang magpapalakas sa kanilang bench. Ang ikalawang positibong bagay ay napakasimple lang. May sapat na silang off-season para magkasama-sama. Noong nakarang season, mabilis na nag-click sina Jalen Bronson at Karl Anthony Towns, lalo na sa kanilang mga pick and roll na naging pangunahing sandata ng Knicks sa opensa. At nagawa nila yon nang walang kahit anong preparasyon sa off-season dahil nauha lang nila si Kat noong training camp na. Ngayon, may buwan na silang nagkasama para mag-adjust at sasabak pa sila sa buong training camp ng magkasama. Napakahalaga ng ganitong ugnayan at tingin ko ay lalong magiging nakakatakot ang kanilang tambalan. Ang ikatlong positibo at pinakakapanapanabik na bahagi ay ang kanilang bagong coach. May dalang bagong sistema si Mike Brown at maaring ito na nga ang kailangan ng koponan para makaangat palalo. Siyempre, may kasama rin itong maraming malalaking katanungan. Sino nga ba ang magi-start at paano kaya hahatiin ang mga minuto? Ang malaking pagbabago rito ay ang paglipat ni Josh Hart mula starting 5 patungong bench, na tingin ko naman ay mas babagay talaga sa kanya. Bibilis ang laro, may hawak ng bola, dumedepensa at nagbibigay ng matinding enerhiya para sa second unit. Kaya ang ating magiging starting 5 ay sina Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby, si Karl Anthony Towns at ngayon si Mitchell Robinson. Sobrang tindi ng grupong ito dahil may tangkad depensa at opensa sila. Kumpara nakaraan mukhang solido na ang bench ngayon. Sina Hart McBride, Brogdon, Clarkson, Yabusele at Hukporti ay may handang. Magandang halo ng depensa at playmaking. Sina Hart McBride, Yabusele at Hukporti ang magdadala ng tibay at depensa habang sina Clarkson at Brogdon naman ang bahala sa pagpuntos at opensa. At huwag kalimutan na parehong naging 6 Men of the Year sina Clarkson at Brogdon noon. Nakuha ito ni Clarkson noong 2021 sa Jazz at si Brogdon naman sa Boston noong 2023. Mula noon, tila nawala sila sa radar ng marami dahil sa iba-ibang dahilan. Laging may injury si Brogdon noong nasa Portland at Washington pa siya. At para kay Clarkson, tuluyang gumagsak ang kanyang laro nang maging lottery team na ang Jazz. Ngunit sa bago nilang simula rito sa meka ng basketball, naniniwala akong mababago nito ang lahat.
kung may babalik lang nila ang dati nilang bagsik sa laro. Tiyak na magiging malaking tulong ito para sa bench ng Knicks. Ngayon, ang mas malaking tanong ay kung paano babaguhin ni Coach Brown ang kanilang opensa at depensa kumpara noong nakaraang taon. Malamang ay hindi natin makikitang maglaro ang New York sa mabilis na pacing na ginawa ng Kings noon dahil iba ang kanilang mga manlalaro. Pero tingin ko, susubukan pa rin niyang pabilisin ang kanilang laro lalo na kapag nasa half court na. At ang pacing ay hindi lang basta mabilis na pagtakbo sa court, nang mabilis. Tungkol talaga ito sa mas mabilis na pagpapasya. Pagpasa agad ng bola nang hindi nakakahanda ang depensa. Iyan ang klase ng pagbabagong malamang na makikita natin sa kanila kaagad. Sa depensa naman kung sakaling magkasabay na magsisimula sina Robinson at Towns. Malaking tulong ito para makatipid sa lakas si Cat. At maiwasan ang foul trouble para makatutok siya ng husto. Sa kanyang opensa, kasama sina Bridges at OG sa wings. Hindi na kailangang ibantay ni Brown si Bridges sa may hawak ng bola bawat posesyon tulad ng ginawa ni Tibbs noon. Dahil ipinakita ni OG na mas epektibo siya sa pag-iwas at paglusot sa mga ball screen at sa depensa sa point of attack kumpara kay Mikal noong nakaraang taon na medyo nahirapan talaga pagdating sa paglusot sa mga ball screen. Kaya para sa akin, isa itong adjustment na talagang may katuturan din. Ngayon, kahit na sa tingin ko ay mababawasan ang responsibilidad ni Bridges at mapupunta kay Anunoby. Pagdating sa usapin ng depensa sa court, sa tingin ko talaga ay si Mikal Bridges. Ang higit na makikinabang sa bagong pagbabago sa coaching. Nung nasa Sacramento pa, may mga magagandang play si Brown para makuha ni DeMar DeRozan ang kanyang mid-range spots. At kahit hindi kasing galing ni DeRozan si Bridges sa mid-range, comfortable pa rin siya ron habang si Towns naman ang magsisilbing pangunahing hub ng opensa na mamamahagi ng bola mula sa post o sa may top of the key. Naniniwala akong itong sitwasyon kung saan talagang magpapakitang gilas si Mikal Bridges. Masyado pang maaga para masabi natin kung ano ba talaga ang magiging kalalabasan nito. Pero kung tatanungin ninyo ako, ito ang tatahaing direksyon ng Knicks, isang mas malalim na koponan, mas malinaw na sistema, at mas marami na silang paraan para manalo ngayon kumpara sa mga nakaraang taon. Pero ngayon, baliktarin naman natin ang sitwasyon at busisiin ang kahinaan ng Knicks. Dahil kahit marami tayong nagustuhan, may tatlong malalaking problema pa rin silang dapat harapin. Una na rito ang mahinang depensa kapag sabay na naglaro sina Jalen Brunson at Karl Anthony Towns bilang starters. Talagang pinuntirya ng Indiana ang tambalang yon sa conference finals at sinubukan din itong samantalahin ng Boston noong ikalawang round. Ang tanging dahilan kaya hindi napahamak ang Knicks ay dahil hindi talaga makapasok ang mga tres ng Celtics noon. Kung naging normal lang ang porsyento ng Boston, sa tingin ko alam nating lahat na talsik na ang Knicks sa ikalawang round pa lang. At sa totoo lang, sang-ayon ang pamunuan sa akin dahil kaya nga nila binitawan si Coach Thibodeau. Kahit na dinala niya ang Knicks sa conference finals sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahigit 2 dekada. Alam nilang lahat na sinuwerte lang talaga sila. Kadalasan kaya mong itago ang isang mahinang defender sa magandang sistema. Pero kapag dalawa na sila, lalo na kung ang isa ay guard at ang isa naman ay big man, mas mahirap na talaga itong gawin, lalo na kapag pareho silang nakakaladkad sa iisang play ng kalaban. Doon na ngayon papasok ang kanilang double big lineup upang sumaklolo. Kapag nandyan si Robinson, siya ang magsisilbing huling pader ng depensa sa ilalim ng ring. Kaya naman mas makatututok si Towns sa pagbabantay sa perimeter area. Isang estratehiya na mas hiyang kay KAT. At sana ay makaiwas sa kanya sa foul trouble. Pero ang ikalawang problema ay babalik din sa kanilang starting five. Madalas ko na nga itong nabanggit, pero may malaking tsansa na ibalik lang ng Knicks si Josh Hart bilang parte ng kanilang starting five. At para sa akin, isa itong napakalaking pagkakamali talaga. O ngayon ang starting lineup na nagdala sa kanila sa conference finals. Pero taliwas ang sinasabi ng mga istatistika rito. Noong postseason, ang starting unit na kasama si Josh Hart ay nagtala ng negatibong 3.2 net rating. Sa madaling salita lagi, silang dehado sa bawat minutong yon kapag naglalaro ang kanilang mga starters. Bagsak sila sa opensa na may 100 at 13.5 puntos lang bawat 100 posesyon na nasa 35 percentile lang. At hindi rin sila magaling sa depensa na nagbigay ng 100 at 14.6 na puntos bawat 100 posesyon, kaya nasa 45 percentile lang sila.
Sa madaling sabi, hindi talaga gumana ang lineup na yon. Ang nagpapanalo talaga sa kanila ay ang kanilang mga bench lineup. At kahit napakanipis ng bench na yon, mas naging produktibo pa rin sila kumpara sa mga nagsimula ng laro. Ngayong mas malalim na ang kanilang roster, wala nang dahilan para ipilit pa ang lumang grupong napatunayan ng hindi kayang makipagsabayan sa matitinding laban. Gaya ng sinabi ko, kailangan ng ipasok doon si Robinson. Pero kung sakaling hindi nila gawin ang pagbabagong ito na talaga ang magiging pinakamalaking sakit sa ulo nila. At ang ikatlong negatibong punto na, marahil ay ang pinakakapanapanabik na subaybayan, ay kung paano makikibagay si Brunson sa bagong sistema na hindi na masyadong nakasentro sa kanya. Nakilala si Brunson sa pagbuhat sa koponan gabi-gabi, lalo na kapag sumasapit na ang matitinding laro sa postseason. Ngunit sa ilalim ni Coach Brown, malaki ang posibilidad na mas ipasa ng Knicks ang bola, pabilisin ang laro at iwasang umasa na lamang sa isang player. Isang malaking adjustment ito para kay Brunson. Noong nakaraang season, nagtala siya ng 32.4 na usage rate sa regular season na naglagay sa kanya sa 27th percentile sa buong liga. At mas lalo pang tumaas ang mga numerong ito sa simula ng playoffs na umabot sa 35.1 usage rate, sapat para sa 63 percentile. At ang nakakabaliw rito ay mas mababa pa ang numero kumpara sa nakaraang season. Noong may 33.7% usage rate siya sa regular season na nasa 91st percentile. At sumunod ang nakakalulang 38.9% usage rate sa playoffs na naglagay sa kanya sa 100 percentile. Sobra na talagang heliocentric yan para sa akin. Kaya natural, kung talagang sasandal ang Knicks sa sistema ni Coach Brown, inasahan kong bababa ang mga numerong ito. At ang tanong ngayon, magiging epektibo pa rin ba si Brunson? Kaya ba niya mag-adjust kapag lumuwag ang depensa? Mabilis ang ikot ng bola, hindi siya masusolo ng depensa at marami nang pwedeng umiskor. Doon ko pinaniniwala ang magiging pinakamapanganib ang Knicks at talagang sila na ang magiging pinakamahirap pigilan. Pero kapag nahirapan si Brunson na mag-adjust at bumalik lang sila sa dating heliocentric na laro, tingin ko ay magkakaroon ng malaking limitasyon ang pwedeng maabot ng kanilang opensa. Magiging madali silang basahin at madaling gawan ng paraan dahil aasa na naman sila sa isang tao para manalo. Kaya kahit mukhang mas mapanganib ang Knicks na yon kumpara sa mga nakaraang taon, itong tatlong issue ang depensa ni Brunson at KAT, ang tanong sa starting five at ang pag-adjust sa bagong sistema ng opensa. Ang mga siguradong balakid na kailangan nilang lagpasan para marating ang susunod na antas. Kaya sa mga puntong ito, saan ko nga ba nakikitang tatapos ang New York Knicks na yung season? May nakita akong poll kamakailan kung saan tinanong ang mga fans kung ano ang tagumpay para sa kanila. At talagang may pahiwatig ang resulta. 43% ng mga fans ang nagsabing kailangang manalo ng Knicks sa Eastern Conference Finals, habang isa pang 30% ang nagsabing makapasok lang sa finals, kahit na matalo pa sila sa dulo nito. Ibig sabihin, mahigit 70% ng fans ang nagsasabing dapat silang maghari sa silangan para masabing matagumpay ang taong ito. At sa totoo lang, sang-ayon ako rito. Makatotohanan ba ito? Oo naman. Kung walang malalang injury na mangyayari, tingin ko ay tapat ang Cleveland laban sa New York ang magaganap sa dulo. At sa tingin ko ngayon, ang Knicks ang paborito kong manalo sa tapatang yan. Kahit naniniwala akong napaka-talented ng squad ng Cavaliers, kulang pa rin sila sa karanasan sa playoffs kumpara sa pinagdaanan at tagumpay ng Knicks nitong mga nakaraang season. Ang karanasan ng New York sa mga dikitang laban ang magbibigay sa kanila ng bentahe. Para naman sa darating na regular season, naniniwala akong tatapos ang Knicks bilang pangalawang seed. Tingin ko ay makukuha ng Cleveland ang unang pwesto. Dahil mas bata sila at mas magpupursige sa buong taon. Pero kapag dumating na ang playoffs, mas may tiwala ako sa kakayahan ng Knicks. Tingin ko kapag naipasok si Robinson sa starting five, mas magiging balanse at epektibo ito kumpara noong nakaraang taon. At ngayon, may bench unit na silang kayang lumaban at kaya ring magpanalo ng laro. Pagsama-samahin mo lahat yan at nakikita kong tatapos ang Knicks sa loob ng top 10 pagdating sa depensa, habang nananatiling isa sa mga pinakamalupit na koponan sa opensa. Ang kombinasyon ng malupit na opensa, nasasamahan pa ng sapat na depensa, ang saktong formula na gagawa sa inyo bilang tunay na kampyon. Pero kung gusto mong makita ang sarili kong ranking ng iba pang koponan sa Eastern Conference, pwede mong panoorin ang buong breakdown na video ngayon.